So hello, what's up mga ka-lifestyle, magandang araw sa ating lahat. Welcome back again sa ating channel, Marky Lifestyle. So for today's video, let's talk about online lending application. Pag-usapan po natin yung mga maling ginagawa ng mga borrowers ng online lending application agent. So unfair naman po kung always na lang yung mga agent na matitino, nadadamay pa yung laman always ng content natin. Ano. This time mga ka-lifestyle, pag-usapan natin yung mga borrowers naman ng mga online lending application. Aminin po natin or hindi, meron talagang mga borrowers na hindi matitino, especially yung mga Ola farmers na wala nang ginawa kundi mag-loan dito, loan doon. Naghahanap always ng malulunan. So alam nyo ba kung saan napupunta yung mga niluloan nila? Pinangsusugal po nila sa online casino, like for example yung mga slot, scatter, lahat na nagkalat sa social media platform, especially yung mga pinopromote ng mga bigating content creator, no, na talaga namang mapapawaw ka sa laki ng mapapanalunan. Doon po talaga napupunta yung mga pinanglo-loan ng mga Ola farmers, no. So meron po akong source mga ka-lifestyle, po kayo mag-alala, no. So yun, meron talagang mga baliko yung isip, no, ng mga borrowers. That's why yung legit po talaga na nabiktima talaga, na wala na talagang kakayahan, na yung pinang-loan nila is para sa family, is naapektuhan, na dadamay dahil dito sa mga Ola farmers na to, no. So I hope sa mga legit na biktima ng Ola lending application, if ever naman talaga na walang-wala na talaga kayong ibabayad sa mga loans nyo sa Ola lending application, huwag po kayo masyadong mag-alala, no, dahil besides wala naman talagang pwedeng mangyari sa inyo. Yung ano lang talaga dito, yung nakakatakot lang talaga dito is dumarami yung mga Ola farmers, which is gaya nga ng sabi ko, maapektuhan talaga yung mga totoong nagiging biktima, totoong nahaharas talaga ng mga online lending application agent. Ito mga Ola farmers mga ka-lifestyle, lahat po talaga ng mga maling gawain or strategy para lamang makaloan sa mga Ola lending application is gagawin nila. Like for example, itatago nila yung kanilang identity, IDs, exact location, information, pinagtatrabaho nila, and most of all, yung mga numbers or reference na gagamitin nila is kumbaga inactive, meaning sila lang mismo yung may-ari. So yun yung posibleng mangyari. Then social media nila, meron na silang naka-prepare na dummy. So yun yung mga gawain ng mga Ola farmers. So disclaimer po, no, this video is not sponsored by any online lending application platforms, any government agency. This opinion is based on my experience and based on my analysis, based on my research mga ka-lifestyle. So meron po akong source, no. Dati po talaga, meron po akong nakausap dati na agent, ano. So whether you like it or not, nalaman ko tong mga information na to sa kanya. Kasi nga, yun na nga, hindi naman talaga lahat ng mga online lending application agent masasama or hindi matitino. Meron talaga na matitino talagang kausap. So yun, napag-alaman nila na merong mga taong naglulun lang sa kanila na isa yung pangalan. Then alam naman natin yung mga online lending application, di ba, connected halos sila sa isa't isa. So napansin nila yung pagkakaiba ng mga numbers, no, na ginagamit, no. Meron din na yung information iniiba din, pero iisa yung ID, iisa yung pangalan mga ka-lifestyle, no. So yun yung na-share ng dating agent sa akin, ano. So pero mga ka-lifestyle, in the end of the day, nasa sa inyo pa rin naman yan kung maniniwala kayo or hindi, no. Pero as long as alam nyo naman talaga yung mga online lending application na haras, revoke, shutdown, wag nyo lang pasukin or wag na lang kayo mag-loan doon, kasi kayo lang din yung mahihirapan, no, once na ma-involve kayo sa ganitong klaseng problema. Actually problema po talaga to, kasi maapektuhan talaga yung pag-iisip mo if ever na nagka-problema ka na sa online lending application, hindi mo na nabayaran. Once again mga ka-lifestyle, para dun sa mga Ola farmers na nanonood ng mga videos natin, huwag nyo na pong dagdagan
wag din na pong dagdagan yung sakit ng ulo ng mga online lending application company, kasi naapektuhan talaga yung mga totoong nagiging biktima ng online lending application agent, online lending application, na wala na talagang kakayahang makapagbayad dahil sa laki ng interest na hindi naman talaga sinasadya or inaasahan, no? So I hope pero kayo nalaman na pwede nyong i-apply ngayon sa inyong mga problema sa online lending application. Again, para dun sa mga OLA farmers na wala nang ginawa, mag-loan dito, loan doon, then tatakbuhan kaagad yung kanilang responsibilidad, maling gawain po yun mga ka-lifestyle. Maling gawain po talaga yun. Actually, itong mga online lending application, kahit pa paano, madaling takbuhan to. In case of emergency, badly needed na talaga yung pera, madali talagang matakbuhan to. Yun nga lang, meron talagang mga borrowers din na hindi matitino, no? Sinasamantala yung ibang online lending application na madaling malonan, sinasamantala nila, and hindi nila iniisip na mas marami po talagang mga biktima na legit po talagang biktima, na naharas po talaga, natawagan talaga yung mga contacts, na involved na yung family, yung katrabaho. Meron talagang ganun na hindi talaga sinasadya, inaasahan na hindi makapagbayad sa ganitong mga online lending application. So yun yung pinaka naapektuhan sa mga balasubas ng mga OLA farmers, na yun na nga, wala nang ginawa, mag-loan, so pinagsusugal lang po talaga nila yung mga niloloan nila. Maniwala kayo sa hindi, no? So meron po akong source. So yun lang mga ka-lifestyle. Again, sa mga hindi pa po nakapag-subscribe sa ating channel, please do like, share, subscribe, and then pakihit na rin yung notification bell nang again ma-notify po kayo sa susunod na mga interesting video na ina-upload po natin. So pasensya na po sa background po natin. So kasi gaya ng paulit-ulit yung sinasabi, kung saan po tayo makapag-isip ng idea or content, ma-research natin, doon po talaga ako gumagawa agad ng videos, no, para hindi ko kagad makalimutan, o yung research natin ma-relay ko kagad, para at least yung mga solid subscribers natin na nag-aabang ng latest updates, mapanood kagad, makakuha kagad ng ideas, no? So sa mga nagtatanong dyan about sa mga shutdown na rebook na ng mga online lending application, you can scroll down, lahat ng mga videos natin nandoon na po, nakalista na po lahat, no, para hindi po kayo maloko pa, no, makapag-adjust kagad kayo na ganito ganyan hindi nabayaran, no? So again, hindi po lahat ng mga online lending application agent is balasubas or hindi matitino. Actually, sumusunod lang sila sa patakaran o sa rules ng kanilang kumpanya. Then yung mga sinasend nila is most likely is puros scripted, no? So sinusunod lang nila yung kataas-taasan. Pero ganun pa man, maling-mali pa rin yung mga maling-mali pa rin yung kanilang patakaran, no? May karampatang parusa pa rin yung ginagawa nila, even though na sumusunod lang sila sa kataas-taasan. So like yung mga scripted text, scripted emails na nare-receive natin, pwede natin gamitin again sa kanila in the end, no? So yun, para dun sa mga borrowers na hindi matitino, wag naman sanang abusuhin, no? Para yun, hindi maapektuhan yung mga totoong nagiging biktima ng online lending application. So that's it for now mga ka-lifestyle. See you on my next video. God bless. Bye.